Good morning sa lahat. Tara magbasa tayo ng ating libro guys. Magandang balita at Biblia. Today is 12 April 2024. Nandito tayo sa Aklat ng Kawikaan, chapter 29. Pakisabayan ako ng basa para pare-pareho tayo dito matuto. Kawikaan, chapter 29, verse 1. Ang taong ayaw magbago ay hindi maliligtas. Ang hindi makinig ng payo ay mapapahamak. Verse 2, kapag matuwid ang namamahala, bayan ay nagsasaya, ngunit tumatangis ang bayan kung ang pinuno ay masama. Verse 3, ang nagpapahalaga sa karunungan ay nagbibigay galak sa magulang, ngunit ang nakikisama sa patutot. Anong patutot? Ngunit ang nakikisama sa patutot ay nagwawaldas ng kayamanan. Verse 4, hindi ko maintindihan yung patutot guys, pero I think masama yan. Ngunit ang nakikisama sa patutot ay nagwawaldas ng kayamanan. Verse 4, ang kaharian ay matatag kung ang hari makatarungan, ngunit ito'y mawawasa kung sasalapi ni siya gahaman. Verse 5, ang kunwang pumupuri sa kanyang kapwa, nagkuumang ng bitag na sa sarili inihahanda. Verse 6, ang masama ay nahuhuli sa sariling kasalanan, ngunit ang matuwid ay panatag, may awit ng kagalakan. Kawikaan chapter 29, verse 7. Kinikilala ng matuwid ang karapatan ng mahirap, ngunit ito'y baliwala sa mga taong swapang. Verse 8, ang buong bayan ay ginugulo ng palalo, ngunit ang galit ay pinapawi ng taong matino. Verse 9, kapag inihabla ng may unawa ang isang taong mangmang, ito'y hahalakhak lang at lilikha ng kaguluhan. Verse 10, ang mamamatay tao ay namumuhi sa taong tapat, ngunit ang matuwid sa kanila ay nag-iingat. Verse 11, kung magalit ang mangmang ay walang pakundangan, ngunit ang matalino ay nagpipigil na ang galit niya ay mahalata. Kawikaan chapter 29 verse 12, kapag nakinig ang hari sa kasinungalingan, lahat ng lingkod niya mabubuyo sa kasamaan. Verse 13, magkapareho sa isang bagay ang mahirap at maniniil. Si Yahweh ang may bigay ng kanilang paningin. Verse 14, kung ang pagtingin ng hari ay pantay-pantay, magiging matatag magpakailanman ang kanyang kaharian. Verse 15, disiplina at pangaral, hatid ay karunungan, ngunit ang batang swael sa magulang ay kahihiyan. Verse 16, kapag masama ang namamahala, naglipa na ang karahasan, ngunit masasaksihan ng matuwid ang kanilang kapahamakan. Verse 17, ang anak mo'y busugin sa pangaral, at pagdating ng araw siya iyong karangalan. Verse 18, ang bansang walang patnubay ng Diyos ay puno ng kaguluhan, ngunit mapalad ang taong sumusunod sa kautusan. Verse 19, ang utusan ay di matututo kung ito lang ay pagsasabihan, pagkat di niya susundin kahit ito ay maunawaan. Verse 20, pakisabayin ako ng basa guys. Verse 20, mabuti ng di hamak ang hangal kaysa taong ang sinasabi hindi na pinag-iisipan. Verse 21, kapag ang utusan ay iyong pinalayaw, siya na ang mag-uutos pagdating ng araw. Verse 22, ang taong magagalitin ay laging napapasok sa gulo, laging nakikipag-away dahil sa init ng ulo. Verse 23, ang magbabagsak sa tao ay ang kanyang kapalaluan, ngunit ang mapagpakumbaba ay magtatamo ng karangalan. Kawikaan chapter 29 verse 24, ang makipagsabuatan sa magnanakaw ay mahirap na kalagayan. Kapag nagsabi ng totoo, ipabibilanggo ng hukuman, ngunit paparusahan naman ng Diyos kapag ang sinabi kasinungalingan. Verse 25, huwag mong ikabahala ang sinasabi ng iba. Magtiwala ka kay Yahweh at mapapanatag ka. Verse 26, marami ang lumalapit sa hari upang humingi ng tulong, ngunit kay Yahweh lamang makakamtan ang katarungan. Kawikaan chapter 29 verse 27, ang masama ay kinasusuklaman ng mga matuwid, ang masasama na may sa matuwid na gagalit. Kawikaan chapter 30
Ang mga kawikaan ni Agur. Kawikaan chapter 30, verse 1. Mga kawikaan ni Agur na anak ni Jake ng Masa, ito ang sinasabi niya kina Echel at Okal. Ang Diyos ay malayo sa akin, wala akong magagawa. Verse 2, ako ay mangmang alangang maging tao, wala akong karunungan, hindi ako matalino. Verse 3, di ako nakapag-aral kaya ako ay mangmang, walang karunungan, walang alam sa may kapal. Ngayon guys, hindi na applicable itong sabihin mong mangmang ka. Marami ng paraan para makapag-aral ka. Okay, verse 3, maraming project yung government natin para paaralin kayo. Verse 3, di ako nakapag-aral kaya ako ay mangmang, walang karunungan, walang alam sa may kapal. Verse 4, sino ang dalubhasa tungkol sa kalangitan? Sino ang nakapigil ng hangin sa kanyang palad? Sino ang nakapagbalot ng tubig sa isang damit? Sino ang naglagay ng mga hangganan sa daigdig? Sino siya? Sino ang kanyang anak? Verse 5, ang lahat ng salita ng Diyos ay mapananaligan at siya ang kanlungan ng mga nananalig sa kanya. Verse 6, huwag mong daragdagan ang kanyang salita sapagkat pagsasabihan kanya bilang isang sinungaling. Karagdagan, kawikaan. Verse 7, Diyos ko may hihilingin akong dalawang bagay bago ako mamatay. Verse 8, huwag akong hayaang maging sinungaling. Huwag mo akong payamanin o paghirapin. Sapat na pagkain lamang ang ibigay mo sa akin. Verse 9, baka kung managana ako ay masabi kong hindi na kita kailangan. Baka naman kung maghirap ako ay matutong magnakaw at pangalan mo'y malapastangan. Katamtaman lang na buhay, makakain ka lang, good health ka, yun. Importante yun guys. Fit to work ka, magkapagtrabaho ka ng matino. Kayamanan na yan. Okay. Verse 9, ulitin ko. Baka kung managana ako ay masabi kong hindi na kita kailangan. Baka naman kung maghirap ako ay matutong magnakaw at pangalan mo'y malapastangan. Verse 10, ang alipin ay huwag mong sisiraan sa kanyang amo, baka isumpakan niya at pagbayarin sa ginawa mo. Verse 11, may mga taong naninira sa kanilang ama, masama ang sinasabi tungkol sa kanilang ina. Verse 12, may mga taong nagmamalinis sa sarili, ngunit ang totoo ay walang kasindumi. Verse 13, may mga taong masyadong palalo, ang akala nila ay kung sino na sila. Verse 14, may mga tao namang masyadong masakay, pati mahihirap kanilang sisiil. Verse 15, ang linta ay may dalawang anak, bigyan mo ako. Ano ibig sabihin nito? Ulitin ko guys, verse 15, ang linta ay may dalawang anak. Bigyan mo ako, ang lagi niyang hiling. May 4 na bagay na kailan may di masiyahan. Verse 16, ang libingan, ang babaeng walang anak, ang lupang tuyo na laging nais matigmak at ang apoy na naglalagablab. Sometimes guys, mahihirapan tayo kasi puro nga to kawikaan. Verse 17, ang anak na kumukutya, malalalim yung mga nakasulat. Kasi nga, kawikaan nga ito, di ba? Ito naman kawikaan ni Agur. Yung nauna natin is kawikaan ni Solomon. Verse 16, ang libingan ng babaeng walang anak ay lupang tuyo na laging nais matigmak at ang apoy na naglalagablab. Verse 17, ang anak na kumukutya sa kanyang ama at laging sumusuway sa salita ng ina, tutukuin ng uwak ang kanilang mata at kakainin ng buitre ang kanilang bangkay. Kaya huwag umano sa mga magulang guys, dapat sumunod lang parati. Verse 18, may 4 na bagay na di ko maunawaan. Bilisan na natin. Verse 19, ang paglipad ng agila sa kalangitan, ang paggapang ng ahas sa ibabaw ng batuhan, ang paglalayag ng barko sa karagatan at ang babae at lalaking nagmamahalan. Verse 20, ganito naman ang ginagawa ng asawang nagtataksil, makikipagtalik, pagkatapos ay magbibihis sa kasasabihing wala siyang ginagawang masama. Verse 21, may 4 na bagay na yayanig sa daigdig. Verse 22, ang aliping naging hari, ang isang mangmang na sagana sa pagkain. Verse 23, ang babaeng masungit na nagkaasawa at ang isang aliping babaeng pumalit sa kanyang amo. Verse 24, sa daigdig
ay may 4 na maliit na hayop ngunit may pambihirang kaisipan. Verse 25. Bilisan natin guys para matapos natin yung buong kawikaan. Verse 25. Ang mga langgam, sila ay mahina subalit nag-iipon ng pagkain kung tag-araw. Verse 26. Ang mga kuniho, mahihina rin sila subalit nakakagawa ng kanilang tirahan sa batuhan. Verse 27. Ang mga balang, bagamat walang haring sumusubaybay, ay lumalakad ng maayos at buong inon. Verse 28. Ang mga butiki maaring hawakan sa iyong pala dahil sa kaliitan, subalit nasa palasyo ng hari at doon naninirahan. Verse 29. May 4. Pag mga insekto guys, nandidiri talaga ako humawak yung pagka butiki, cockroach, lamok. Ay nako. Okay, verse 28. Ang mga butiki maaring hawakan sa iyong pala dahil sa kaliitan, subalit nasa palasyo ng hari at doon naninirahan. Verse 29. May 4 na bagay na kasiya-siyang pagmasdan sa kanilang paglakad. Verse 30. Ang leon, pinakamatapang na hayop at kahit kanino ay di natatakot. Verse 31. Ang tandang na magilas, ang kambing na mabulas at ang hari sa harap ng bayan. Verse 32. Kung sa kahangalan mo ay naging palalo ka at nagbalak ng masama, mag-isip-isip ka. Kawikaan chapter 30 verse 33. Batihin mo ang gatas at may mantikilya ka. Suntukin mo ang ilong ng iyong kapwa at dudugo ng sagana. Guluhin mo ang iba at mapapaaway ka. Nandito na tayo sa Kawikaan chapter 31, mga kawikaan ng ina ni Haring Lemuel. Kawikaan chapter 31 verse 1, ito ang mga payo ni Haring Lemuel ng masa, mga kawikaang itinuro ng kanyang ina. Verse 2, mayroon akong sasabihin sa iyo anak na tugon sa aking dalangin. Verse 3, huwag mong ubusin sa babae ang lakas mo at sa lapi, at baka mapahamak kang tulad ng ibang hari. Verse 4, Lemuel, di dapat sa hari ang uminom ng alak o matapang na inumin. Verse 5, kadalasan kapag lasing na sila'y nalilimutan na nila ang matuwid at napapabayaan ang karapatan ng mga taong naghihirap. Verse 6, ang alak ay ibigay mo na lamang sa nawawala ng pag-asa at sa mga taong dumaranas ng matinding kahirapan. Verse 7, hayaan silang uminom upang hirap ay malimutan at kasawi ay di na matandaan. Basta drink moderately lang guys. Verse 8, ipagtanggol mo ang mga di ka makalaban. Opinion lang yun. Verse 8, ipagtanggol mo ang di makalaban. Ipaglaban ang kanilang karapatan. Verse 9, ipahayag mo ng malinaw ang katotohanan at ang katwiran at igawad ang katarungan sa api at mahirap. Ang huwarang may bahay. Verse 10, mahirap makakita ng mabuting asawa, higit sa mamahaling alahas ang kanyang halaga. Verse 11, lubos ang tiwala ng kanyang asawa at saganang pakinabang ang makakamit niya. Verse 12, pinaglilingkuran niya ang asawa habang siya'y nabubuhay, pawang kabutihan ang kinagawa at di kasamaan. Verse 13, wala siyang tigil sa paggawa, hindi na halos nagpapahinga. Humahabi ng kanyang tilang lino at lana. Verse 14, tulad ng isang barkong puno ng kalakal, siya ay nag-uwi ng pagkain mula sa malayong lugar. Verse 15, bago pa sumikat ang araw ay inihahanda na ang pagkain ng buo niyang sambahayan, pati na ang gawain ng mga katulong sa bahay. Verse 16, matama niyang tinitingnan ang bukid bago siya magbayad, ang kanyang naiimpok ay ipinagpapatanim ng ubas. Verse 17, gayon may naiingatan ang kamay at katawan upang matupad ang lahat ng kanyang tungkulin araw-araw. Verse 18, sa kanya'y mahalaga ang bawat ginagawa, hanggang hating gabi makikitang nagtsatsaga. Verse 19, siya'y gumagawa ng mga sinulid at humahabi ng sariling damit. Verse 20, matulungin siya sa mahirap at sa nangangailangan ay bukas ang palad. Verse 21, hindi siya nag-aalala dumating man ang taginaw pagkat ang sambahayan niya may makapal na kasuotan. Verse 22, gumagawa siya ng makakapal na sapin sa higaan at damit ng pinong lino ang sinusuot niya. Verse 23, ang kanyang asawa ay kilala sa lipunan at tahahanay sa mga pangunahing mamamayan. Verse 24, gumagawa pa rin siya ng iba pang kasuotan at ipinagbibili sa mga mangangalakal. Verse 25, marangal at kapitapitagan ang kanyang kaanyuan at wala siyang pangamba sa bukas na daratal. Kawikaan chapter 31 verse 26, ang mga salita niya ay puspos ng karunungan at ang turo niya ay pawang katapatan. Verse 27, sinusubaybayan niyang mabuti ang kanyang sambahayan at hindi tumigil sa paggawa araw-araw. Verse 28, ginagalang siya
iginagalang siya ng kanyang mga anak at pinupuri ng kanyang kabiyak. Kawikaan chapter 31 verse 29. Maraming babae ang mabuting asawa, ngunit sa kanila ay nakahihigit ka. Verse 30. Mandaraya ang pang-akit at kumukupas ang ganda, ngunit ang babaeng gumagalang at sumusunod kay Yahweh ay pararangalan. Kawikaan chapter 31 verse 31. Ibigay sa kanya ang lahat ng parangal, karapat-dapat siya sa papuri ng bayan. Thank you, Father God. Natapos na naman namin ang aklat ng Kawikaan. Bukas, guys, natin ito. Dito na tayo sa aklat ng mga ngaral. Bye, everyone. God bless.